balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po inulan ng tanong ng mga boxing fans ang naging grand arrival para sa boxing event ng PBC at Amazon Prime sa linggo dahil sa double header na bakbakan sa pagitan ni David Benavides kalaban si Alexander Gvozdyk at Frank Martin kalaban ng WBA lightweight champion Tank Davis. Walang Tank Davis mga idol ang presence sa Las Vegas sa hindi malamang dahilan, kaya maraming mga boxing fans ang nagsasabi mga idol na baka may problema daw si Tank Davis kaya hindi ito dumating. May nagbigay naman ng reaksyon mga idol na puspusan daw ang training ni Tank Davis sa ngayon para sa masasabi na siguro na pinakamabigat na kalaban ni Tank Davis sa kanyang professional boxing career. Sa huling laban kasi nito mga idol kalaban si Ryan Garcia, inamin ni Tank Davis sa trailer na ginawa ng PBC na sa totoo lang daw mga idol, kinabahan daw talaga siya sa laban kay Bagito dahil nakikita niya daw ito mga idol sa kanyang sparring na pinapagapang nito ang kanyang mga sparring partners at sa mga clip ng laban ni Ryan Garcia, winawasak talaga nito ang malalakas na kalaban. Nag-acting simple lang daw si Tank Davis sa mga oras na yun mga idol, pero deep inside kabado siya habang papalapit ang sagupaan nila ni Ryan Garcia. Buti na lang nga daw mga idol na nagpasan niya na manalo sa laban na to. At ang problema lang daw ni Ryan Garcia, meron daw siya lakas sa kanyang kamao pero hindi naman daw mahaba ang kanyang pasyensya sa laban. Masyado daw ito agresibo. Kung hinabaan lang daw ni Bagito ang kanyang pasyensya, baka makalanding daw ito ng isang power punch na posibleng makapagbigay sa kanya ng advantage sa bakbakan. Well, gayon pa man mga idol, para sa atin bakit hindi nakarating sa grand arrival si Tank Davis sa Las Vegas? Party ito mga idol ng kanyang kunting palabas para pag-usapan palalo ang kanyang laban. Kumbaga mga idol, parte ito ng kanyang marketing strategy. Kumukuha ng atensyon sa mga boxing fans para bumenta ang kanyang laban. Kailangan talaga mga idol mag-market na Tank Davis dahil kinikilala ito ngayon na pay-per-view king. Talagang mapapahiya si Tank Davis kapag bumaba ang kanyang pay-per-view. Ibig sabihin lang nito mga idol, umabot lang ng million pay-per-view buys ang kanyang huling laban. Dahil kay Ryan Garcia na isang legit na boxing superstar. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging panayam nga po ni Naoya Inoue nung pumunta ito sa boxing event ng Top Rank Promotion, natanong po siya mga idol kung talagang balak ba nito na lumaban sa featherweight sa lalong madaling panahon. At kagaya sa mga sagot ni Inoue dati mga idol, wala pa talaga sa isip niya na lumaban sa 126 pounds. Hindi daw siya nagmamadali na dumagdag ng timbang. May tamang panahon daw para dito mga idol. Kumbaga nakaplano lahat ang kanyang mga laban. Kung ilang laban na lang ito sa 122 pounds o kailan ito aakyat ng timbang sa 126. So ibig sabihin nito mga idol, magkakaroon pa pala ng tsansa ang ating mga kababayan sa super bantamweight na posible makasagupan ni Inoue sa nalalabi nito na oras sa 122 pounds. Posible makalaban ng Japanese monster, si Carl James Martin na number 4 sa WBO. Ang rematch nito kay Marlon Tapales. At syempre mga idol, ang laban na gusto ng mga Pinoy. Ang sagupaan nito kontra sa angas ng Pinas General Casimero. Kaya abangan natin to mga idol.